Sana po gumaling na at lumiit na rin ang tiyan ni mama at humaba pa ang buhay niya. At matanggap akong OPD encoder sa may Tondo Medical Center. Makasampa ng barko si Papa, tumamat manalo ko ng mega jackpot sa 655 Lotto. Magkaroon kami ng negosyo at kotse next year. At mapagawa pa namin ang bahay. Matapad dati to, Hiraya Manawari, amin. The Toolbox Production and with Baba Yaga Pictures. Ajane Palma, Toy Play Presentation present. Blaster Season 8, The Phantom of Solo, created by Janet Palma. Hashtag now play. Kaagad ko namang tinanggap ang bilin sa akin ng aking ama. Kaso, namumroblema ako kung saan ko to itatago. Lalo lang nalaman ko na pinaghahanap ito ngayon ng kampo ni Lizardo. Alam ko na, need kong humingi ng tulong sa Cura Paroko ng Santa Ana na si Father Francis para malaman ko kung saan ko ito itatago. May naisip ako pang daytemyong. Nailagay na lamang ito sa may lumang simbahan, sa may tuktok ng burol, sa ilalim ng ugat ng isang malaking puno. Mukhang maganda nga yung naisip mo, Father Francis. Tamang-tama yan. Pwede yung pagtaguan ng aklat na itim para walang makakita kahit ng kampo ni Lizardo. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Temyong. Maganda nga lang naisip ko. Temyong, kami na napag-utusan ni Father Francis na samahan ka. Ako si Jack. Siya naman si Joaquin at ako naman si Alejandro. Narito kami upang samahan ka na ibaon sa tuktok ng burol. Doon sa may lumang simbahan, sa isang malaking puno, ang aklat na itim. Maraming salamat sa tulong ng tatlo, mga kaibigan. Tara, simulan natin pagbabaon sa aklat na itim. Okay. At ngayon, matapos natin makarating na apat sa may tuktok ng burol. At nakita na natin ang isang malaking puno sa may gilid ng simbahan. At tulad ng bilin sa atin ni Father Francis, doon natin inatago sa ilalim ng ugat ng puno ang aklat na itim. Para walang ibang makahanap dito. Tara, gawin na natin yun. Ngayon kaibigan, tapos na natin gawin ang utos sa ating Father Francis na ibaw ng aklat na itim dito. Ngayon, kailangan ko nang paalam sa inyong tatlo. Kailangan ko na rin umalis at bumalik sa aking bayan. Dahil alam ko may nangyaring masama doon. Sige kaibigan, mag-iingat ka. Maraming salamat. Jack, Joaquin at Alejandro sa tulong. Walang naman yan, Temyong. Sa wakas, nandiyan ka na pala, Temyong. Pasensya na nga pala kung naabutan mo kami dito sa iyong tirahan matapos kong bumalik sa iyong paglalakbay. Anong ginagawa niyo dito, mga kampo ni Lizardo? Narito kami para hanapin ang aklat na itim sa iyo at kunin kung maaari ito. Sa tingin naman, sasabihin ko sa inyo kung saan ito nakatago. Siyempre tatanggi ako sa alok nyo para hindi nyo malaman kung saan nakatago ang aklat na itim. Ganun ba? Tumatanggi ka sa alok na tumatanggi ka sa tanong namin kung saan mo tinago ang aklat na itim. Pues, lalagyan ka namin ng marka sa dibdib mo. Wag! At bilang kapalit ng iyong pagtanggi, ikaw ay magiging alipin ni Don Lizardo. At ikaw rin ang magtatatak sa lahat ng mga batang gustong alipinin ni Don Lizardo. Kasama na dito ang batang nagngangalang si Flavio.
Masusunod ba, Temyong? Wala na akong magagawa, kundi sumunod na lang sa agustuhan ninyo at sa mga utos nyo. Makakampun kayo ni Lizardo. Isa ka na rin dun sa kampon ngayon ni Lizardo dahil may marka na ikaw sa dibdib. Tatandaan mo lang ang pangalang Flavio. Isa din siya sa mga batang dudukutin natin. Siya daw ay nagtataglay ng kakaibang hiwaga sa kanyang pagkatao. Captain James, bakit na yun doon, Luis? Sumulat sa akin si Don Rafael at hinihingi niya ang extradition ni Diego de la Vega sa Korte Suprema para mapatawan ito ng parusang kamatayan. Paano pag hindi ibigay ng Korte Suprema ang extradition? Nakalagay din dito sa sulat, kapag hindi pagkaloob ng Korte Suprema ang extradition ni Diego de la Vega sa atin, isa-isa daw nating sirain ang bawat bayan dito sa Santa Ana sa loob lamang ng 1 linggo. Kaya anong sabi na ng Korte Suprema tungkol dito? Wala pa naman silang pahayag sa mga nasabing sulat na pinadala ni Don Rafael sa atin. Diego, makinig ka sa amin. May sasabihin kami sa iyo. Ano yung mga kosa? May isang kartel ang dumating dito kanina sa may bilangguan na nagpapasok ng mga illegal na droga dito sa loob. At pinapayagan ito ng mga namumuno sa atin. Paano nyo laman? Napansin namin kanina. Kaya nagpagpasya kami na sabihin sa iyo para alam mo rin anong gagawin natin. Tara, mag-isip tayo ng paraan. Okay, sige. And the legend continues.